Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. At ang kaaya-ayang lira, ipan ninyo ang trumpeta. Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Si Jesus ang tunay nating kayamanan. Siyang pinakamahalaga sa ating buhay. Sa mga pagkakataong matigas ang ating ulo, paulit-ulit tayo sa pagkakasala, sa paglayo sa Diyos. Ngayon, magbalik tayo sa Kanya. May pusong nagpapakumbaba, umaamin at nagsisisi. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig, upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa Panginoon. Naglingkod sila sa mga Baal. Tinalikdan nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at siyang nag-alis sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa paligid. Kaya nagalit sa kanila ang Panginoon.
Tinalikdan nga nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Baal at kay Astaroth. Dahil dito, nagalit ang Panginoon sa Israel. Kaya sila'y pinabayaan niyang malupig ng kaaway at samsaman ng ari-arian. Tuwi silang makikipagdigma. Ipinalulupig sila ng Panginoon tulad ng kanyang sumpa. Ano pat wala silang kapanatagan. Ang Israel ay binigyan ng Panginoon ng mga hukom upang magtanggol sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinggan ang mga ito. Tinalikdan nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng hukom na inilagay ng Panginoon ay tinulungan niya upang iligtas sila sa kanilang mga kaaway. Nababagbag ang kanyang kalooban dahil sa kanilang mga daing, bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom na inilagay niya, ang mga Israelita ay nagbabalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Higit pa sa kasamaan, ang kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang kasamaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Di nila nilipol yaong mga taong naroon sa Kanaan, bagaman at ito'y iniutos ng Diyos na dapat gampanan. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Pati anak nilang babae at lalaki, inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang sarili nila yaong nadungisan sa gayong ginawa, sa Panginoong Diyos, sila ay nagtaksil at pawang sumama. Itong Panginooy nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Hindi namiminsan, marami ng beses iniligtas sila, naghimagsik pa rin, kaya naman sila'y lalong nagkasala. Gayunman, hindi rin siya tinitiis pag nananambitan, dinirinig niya't sa taglay na hirap kinahahabaghan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, may isang lalaki na lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ko tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos. Alin po? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi,
Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, tinutupad ko na po ang lahat ng yan. Ano pang dapat kong gawin? Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. Sagot ni Jesus sa kanya, pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lunes sa ika-20 linggo ng karaniwang panahon. Magandang umaga, mga kapanalig. Good morning po. Napansin mo ba, kapanalig, hindi nagkukulang ang Diyos. God always provides. May mga pagkakataon talagang parang walang-wala, parang ubus na. May mga pagkakataon, may mga bayaran, may mga kinakailangan, may mga gastusin. Hindi mo malaman kung saan kukunin ang pambayad. And then, kung babalikan mo, nabayaran mo namang lahat. Nakaraos ka sa lahat. Katulad ng letter sender po natin, may utang siya, binantaan, idedemanda, estafa, nag-aalala siya. Naniniwala ako, darating yung araw, lahat ng utang niya mababayaran, magiging debt-free. Ano po? At si Lord magbibigay pa ng puhunan, magbibigay ng kabuhayan, kikita, uunlad, upang makapaglingkod lalo sa Diyos at sa kapwa. Napansin mo ba? Oo, malalaki yung problema na dumarating sa ating buhay, pero kung uunahin mo ang Diyos, kung mananalig ka sa Diyos, lahat malalagpasan, lahat mapagtatagumpayan. Hindi ka pababayaan ng Diyos. God will always provide. Sa atin pong mga pagbasa, kabaligtaran yung narinig po natin. Narinig natin sa unang pagbasa, katigasan ng ulo. Tigas ng ulo. Matigas ba ulo mo, kapanalig? Minsan siguro tayo, pati ako, minsan matigas ang ulo. Ano ba ibig sabihin ng matigas ang ulo? Hindi yung inuuntog mo yung ulo sa sahig, hindi. Ano yung matigas ang ulo? Nagkamali, tapos paulit-ulit sa pagkakamali. Yan ang matigas ang ulo. Yung bang hindi na natuto, kaya matigas eh. Hindi na natuto sa pagkakamali. Hindi masamang magkamali. Lahat tayo nagkakamali. Pero hindi ka man nagkamali ka, masamang tao ka na, hindi. Kaya nagiging masama kapag paulit-ulit. Walang learning, walang lesson. At yun ikapapahamak po natin. Minsan pinapayagan ni Lord yung mga mistakes, yung pagkadapa. Pinapayagan ni Lord yan. Because God wants us to learn. Merong lesson na itinuturo ang Diyos. Merong lesson na tanging sa pagkakamali mo matututunan. Kung pwede nga, puro madali na lamang eh. Pero may mga lesson na kinakailangan mong masaktan para matutunan mo. Kaya pinapayagan ni Lord yung mga sakit, yung mga mistakes. Kaya lang, kung paulit-ulit tayo dun sa pagkakamali, the same mistake, hindi tayo matututo. Tandaan mo, kapanalig, ano po, hanggat hindi ka natututo, you will encounter the same problem over and over again. Pero kailan matatapos yung problema na yan? Kapag natuto ka na. Kapag nasolve mo na yung problema na yan, ayan, dyan ka na magla-level up. Pero kung matigas ang ulo, katulad ng mga nabanggit sa unang pagbasa, nagpadala na nga ng hukom para gabayan sila, natatalo na nga sila ng ibang mga bansa. Kahit malakas sila, natatalo sila ng ibang mga bansa. Pinapayagan ni Lord yun. Hindi sila para parusahan,
Bagkus para lamang turuan. Kaya lang ayaw matuto, matigas ang ulo. Sa ating pong ebanghelyo, merong binatang nagtanong kay Jesus, lahat po ng yan, ginagawa ko na. Di mabait yung binata. Kaya lang nung pera ng pag-usapan, ari-arian ng pag-uusapan, sabi ni Jesus, kung gusto mong maging ganap, lahat ng meron ka, benta mo, pamigay mo. Bumalik ka, sumunod ka sa akin. Ganda nung sinabi ni Jesus. Hindi lahat sinasabihan niya ng ganon. Bihira lamang. Yung 12 apostol yan, sinabihan niya. Tapos ito ulit. Baka ito dapat yung 13, 14 na apostol eh. Kaya lang, ang sabi, umalis yung binata ng malungkot dahil siya'y lubhang napakayaman. Hindi lang mayaman, lubhang napakayaman. Parang si Kuya Emil, lubhang napakayaman. Ano po? Ibig sabihin, hindi siya handang sumunod. Hindi siya handang sumunod. Ang matigas naman dito ay yung puso niya. Hindi handang sumunod. Hindi tayo susunod kapag matigas ang ulo natin. Hindi tayo susunod kapag matigas ang puso. Kasi paulit-ulit doon sa pagkakamali, hindi matututo. Baka pwede palambutin mo naman yung puso mo, kapanalig. Matuto ka dun sa wisdom ni Lord. Matuto ka dun sa nakaraan mo na wala namang idinulot na maganda. Hindi ka talaga yayaman sa pagsusugal. Hindi talaga maaayos ang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. Hindi talaga sasaya ang buhay mo kapag ipinilit mo yung bagay na taliwas sa turo ng Diyos. Hindi eh. Mayroong dahilan kung bakit iniutos ni Lord ito. At may dahilan kung bakit kinakailangan mo sundin. May nakikitang ibang dahilan yung mga Israelita, kaya ang tigas ng ulo nila, lalo lang silang napapahamak tuloy. Itong binata, susunod ako, lahat gagawin ko, pero kapag pera ng pinag-uusapan, wag mo na akong pakikialaman dyan. Matigas yung puso. Pwede bang palambutin mo ngayong araw na ito, yung puso mo, at makinig ka sa puso ni Jesus? Damahin mo ang kanyang pagmamahal upang makita mo ano ang tunay na mahalaga. Sabihin ko kapanalig, bigyan natin ng gabay. Ano nga bang mahalaga? Eto Anong mahalaga sa mundo na ito? Una, pananampalataya sa Diyos. Mawala na lahat, kahit pera, kahit ari-arian. Mawala na lahat, wag lang pananampalataya sa Diyos. Ito ang kayamanan na hindi maluluma, hindi mananakaw. Ang Diyos ay sa puso niya. Kahit may unos, kahit may bagyo, kahit may baha, yung tao na yan may kapayapaan. Kasi ang Diyos nasa puso niya. Yung pera, kapanalig, pag nawala, huwag kang manghihinayang. Kung ang Diyos ay nasa puso mo, kayang-kaya mong kitahin ulit yan. May mga kakilala po ako na baha nitong nakaraang buwan lamang. Nabaha. And then, pagbalik ko, wala pang isang buwan ayos na. Nabawi yung nasira. Naayos. Nabawi yung nawala. Pag tinanong mo, ba't ang bilis mo namang makabawi? Ang sasabihin lang nila, si Lord yan. Binabalik ni Lord. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ito yung gustong makita ng Diyos sa mga Israelita. Tigas ng ulo. Na kapag ang Diyos ang sinunod nila, God will defend them. Pagtatanggol sila ng Diyos, kaya lang ayaw Ito yung gustong makita ni Jesus nung binata. Ang pinakamahalaga ang Diyos. Na yung pera, ari-arian, mawawala yan. At kayang-kayang ibalik ni Lord yan.
Kapag ang Diyos nasa puso mo, nasa iyo na ang lahat. Tunay na kayamanan. Mawala na lahat. Huwag lamang ang Diyos sa puso mo. Pangalawang kayamanan na binibigay ni Lord, relationship at pagmamahal sa pamilya. Tama naman, kapanalig, di ba? Pamilya, mabuting relasyon. Kamusta ka ba? Kamusta ba ang puso mo? May kaibigan ka ba? Kung meron kang tapat na kaibigan, ingatan mo yan. Tunay na kayamanan. Hindi marami ang tunay na kaibigan, ha? Ito yung mga taon talagang hindi kayo iwanan. At kapag may pangangailangan ka, sabi ko nga kanina, hindi ka pautangin. Bibigyan ka. Hindi mo nababayaran. Kasi nga kaibigan mo to eh. Pamilya mo, kamusta ba? May gulo ba? Ayusin mo. Huwag mong pagpapalit yung pamilya mo. Matuto na po tayo. Ang pamilya, kayamanan yan. Kahit napakarami mong pera, bilyon-bilyon, kung sira ang pamilya mo, hiwalay kayo ng asawa mo, galit sa yung mga anak mo, hindi ka nagtatagumpay. You are a failure in this world. Dahil sira ang relasyon. Yung pera, yung ari-arian, yung material na bagay, gagamitin mo yan to build relationships. Kung nagkaroon ka lamang ng pera at hindi mo nabuo na ayos ang iyong relasyon, you're a failure in this world. Hindi mo natanggap ang tunay na kayamanan. Pangatlo, ito ha, kalusugan. Health is wealth. Ano ang gagawin mo? Sa napakarami mong pera, kung wala ka namang panlasa, hindi ka makabangon, ang sakit ng katawan mo, bedridden, may sakit ka, wala din. Kaya pag-isipan mong mabuti ka, panalig, ha? Ano ba talaga ang tinuturing mo na kayamanan? Pang-apat, malinis na konsensya. Makonsensya ka naman. Iba yung tulog, iba yung gising ng taong malinis ang konsensya. Kung meron kang malinis na konsensya, kayamanan yan. Huwag mong ipagpapalit ang isang malinis na budhi doon sa nakaloko ka, nakalamang ka, nakasakit ka, nakanakaw ka, hindi ka nahuli. Hindi ka mapapanatag yan. Huwag ka magsisinungaling, huwag ka magnanakaw. Maging tapat ka. Ang Diyos ang mag-aalaga sa iyo. God will provide everything that you need. Dahil meron kang malinis na budhi. Ano? Meron kang malinis na budhi. Mga panalig ngayong araw na ito, huwag naman sanang matigas ang ulo. Huwag naman sanang matigas ang puso. Palambutin mo. Ilagay mo si Jesus sa puso mo. Siyang tunay na mahalaga. Siyang tunay nating kayamanan. At kapag si Jesus ay nasa puso mo, wala ka nang hahanapin pa. Nasa iyo na ang lahat. Amen. Hinahamon tayo ni Jesucristo na ipagpalit ang mga material na kayamanan ng mundong ito sa kanyang walang hanggang karunungan. Ang ating mga panalangin naway makatulong sa ating pagpasok sa kanyang kaharian. Ating itutugon, ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang simbahan, naway mapalaya ang mga lalaki at babae sa epekto ng materialismo at kahangalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng gobyerno, naway huwag isakripisyo ang kanilang prinsipyo sa kapangyarihan, tagumpay at ambisyon, at sa hilip isulong nila ang dangal at halaga ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Panginoon.
ang mga magulang at mga guro, naway hamunin ang mga kabataan na mamuhay sa mga bagay na tunay na makahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong labis ang ari-arian at likas na yaman, naway matutong magbahagi ng kanilang yaman at talento sa mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway mapuno ng yaman ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ama naming Diyos, biyayaan mo kami ng katapangan, kasiyahan, pananalig at karangalan. Gawin mo kaming matatalino sa karunungan ni Jesus. Siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin tayo mga kapatid upang tong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na inaring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahayag, kahit ito'y walang anumang maidadagdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin yung pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati yon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa ngayon, ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay. At ang kaalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakilanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan. Siyang pinakamahalaga para sa atin. Tanggapin natin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo, ingatan kayo, pagalingin kayo, ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Panalig bilang sangbayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayong manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig na nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo't higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng Kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema, mga pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manaanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. Sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawa na naman tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantumero sacramentum venerem cernui et antiquum documentum novo cedat ritui preste fides supplementum
de cielo prestistieis. Omne delectamentum inseabentem. Oremus. Deus qui nobis ob sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, triviveque sumus, ita nos corporis et sanguinis tuis sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis ietus enchamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kamalmahalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin.